Alright, good morning. It's a Friday morning na pala, mga kabasketball. At welcome po dito sa ating podcast na The Backdoor Play. I'm together with Coach Mark Columbo at meron tayong very special guest. Coach Mark, ikaw na siguro mag-introduce ng Special, ating oo. special guest. Okay, magandang umaga sa lahat and we're very happy to introduce a special guest on our session today. Kababata ko ito sa Barangay Bagong Pag-asa. Sa mga taga-Pag-asa na nakikinig dyan, kilala niyo po itong kausap natin ngayon, si Coach Peter Santamaria. Coach, welcome to the show. Coach, good morning. Morning. Yan. Okay. Coach, sige, didiretsuhin na namin to, no? Alam ko, medyo nagre-recover pa kayo nung sa game niyo kahapon sa MPBL sa Cebu. Classic na sila ngayon, hindi na sila Cebu Stars, di ba? Alright, Coach, tanong lang namin, paano po kayo nagsimula sa paglalaro ng basketball? I'm sure naglaro muna kayo bago kayo maging coach, di ba? Ayan na, na-witness ko yan. Nag-start ako maglaro when I still, bata pa ako nung mga grade 2, grade 3, pero sa probinsya namin sa Tacloban Leyte. Okay. Na-introduce sa akin. Tapos naging player din ako doon na high school. Then when we transferred to Manila sa Quezon City 87. Yun. Tapos doon na kami magkakapatid, naglalaro kami sa Pag-asa. Doon nakita ko rin doon si Brother Mark. Pare, angat na kayo nun eh. Angat na kayo nun. Athletic na kayo nun kumpara sa amin eh. Then, when I came here dito sa Manila na nag-aral na sa NU, sa akin lang was naglalaro lang ako na PE. I was discovered sa PE. Sa PE ng volleyball coach. Nakita niya ako na wow, interesting. Nakita lang ako doon. Kasi sa PE, kasi siya yung head namin. Tapos, yung laro ko, then, inintroduce ako, sabi ko, ano bang course mo? Ganito, ganyan. And after that, pinalaro na ako dun sa electrical engineering na team. First was volleyball, tapos nag-basketball. Then, nakita ko ng head coach namin, ito na si Sunny Pagia. Coach Sunny Pagia, the legend. Okay. The legend. Pero may nangyari na hindi ako nakalaro. Kaya ko na lang muna ikwento yon kasi medyo okay lang, Coach. Hindi ako, nag-stop ako ng 1 year kasi I trained basketball also for isang entity or isang school. Pero pagbalik ko, akala ko makakalaro ko agad ako. Nag 1 year residence ako. Balik sa NU. Kaya 2 years lang ako nakapaglaro. Dapat mga 4 years ako. Kung hindi ako nag-stop. Okay. UAAP pa rin yan, Coach. UAAP pa rin yan. NU Bulldogs ako, pero paglaro ko na medyo meron na akong, parang magulang na ako maglaro. Matanda na maglaro. Veterans na. Veterans na ako maglaro. Kaya rookie veteran. Maganda nang pinapakita ko sa game. And after 2 years ako naglaro, then after that, lalaro sa mga ligang labas, mga ano. Then my friend, ito kilala rin ni Brother Mark, si Coach Dayong. Yun ang nag-introduce sa akin sa coaching. Siya nag-introduce sa coaching. Kasi ayaw ko mag-coach gano'n. Tapos in-introduce sa akin sa coaching. Tapos trinain ako, gano'n. Nakita ko lahat. Tapos yung sa scouting din, introduce sa akin yung video yung scouting. Sabi ko kasi maraming ayaw mag-scout. Tapos doon nag-start clinic. It all started on clinics, teaching young kids. Tapos yun ang tuloy-tuloy na. Then kailan yung video training nyo, Coach? Kailan nagsimula yan? Meron na ba yan noong 90s? Meron 90s, pero 1998, 95, pero wala pa ako noon kasi it was more on the VHS or Betamax na mahirap pa yun. Pero meron na. Meron na. Pero ang hirap mag-edit doon, mahirap talagang. Ngayon kasi medyo mabilis na ngayon dahil sa computers. Mabilis na. Yun ang na
nagustuhan ko doon yung sa video editing. Kasi coach ka na tapos nag-video edit, nakikita mo kasi mga sets, mga tendencies, etc. Doon talaga na sabi ko, okay to itong nangyari dito. Tapos nag-coach din ako sa Cebu. No? I went to Cebu. Okay. Wow. Nag-coach ako doon. Tapos High school, coach? High school. Isang Parep Springdale sa Cebu. May isang player ako na right now is playing for Isabela, si Sean Kitevis. Nakita kami kagabi. When he was 5 years old. When he was 5 years old. 7 years old. 7 or 8 years old, naging player ko siya. Nag-meet kami kagabi. Yung kuya mo nag-Ateneo, Blue Eagles din. Yung brother ko nag-Ateneo. Doon, ibalik lang ng konti. Yung brother ko, in-invite ako doon sa Rizal Memorial. May laro doon ng Ateneo, Lasal ata, Ateneo UP. Tapos, nanood ako doon. Tapos, after ng game, sumunod ng NU. Sabi ko, kilala ko ito ng mga tao. Pero bago lang ako noon sa NU, kapapasok lang. So, kilala ko ito, nakikita ko ito ng malalaki itong mga tao. Tapos sabi ko, na-inspire ako na gusto ko maglaro nito. Doon, parang natuwang ko, meron pala kasi hindi ko alam sa probinsya. Ang alam ko lang, PBA. UAP parang wala sa akin yung college. Okay. I was inspired. Coach, nung naglalaro ka sa sa NU, sa UAAP na, sino yung mga notable na mga kakampi mo sa NU and sino yung mga nakakasabayan mo sa ibang schools na? Ang notable ko doon, yung best friend ko si Arnel Sunga, yung gumawa ng 43 points yan Malakas yan. Arnel Sunga. Oo. Tapos mga before 6'1", that, 6'2", mga 6'2", ganun. Tapos 6'2", si Bulado, naging teammate namin. Pero Bulado. Nung na-line up na ako, hindi na siya naglaro dahil pumunta na siya ng UM. Pero before that, when I was a reserve, nagsasama na kami, mga tune-up games. Tapos bigla lang siya nagpunta ng UM. Doon siya naglaro. Hindi na tinapos yung talaga yung sa NU. Meron pa yung iba, wala pero yung sunga yung sunga talaga yung kilala. Yan ang best friend ko. Naalala ko yun. Sweet shooter yun. Pero napilitan yata mag-play out of position yan, coach. Nagpa-power forward. Natural small forward. Lumiit kami kasi nung nawala si Bulado, lumiit na kami. Naging power forward siya. Power forward na siya. Yan lang. Tapos mga notable. Kung naabutan mo yun, lakas nun. Medyo familiar yung pangalan no. Pero coach, sino yung mga malulupit na kabantayan nyo nun sa ibang schools? Mga sumikat na. Abarientos. Siyempre. Yung kapatid ni Mike Reyes na si Billy. Billy Reyes. Nakikipagpalitan ng mga yan. Billy Reyes. Charlie. Si Fabis. Sila Espinosa. Yung last year ko na. Espinosa. Si Tony Espinosa. Tony Boy. Jason Webb. How was it? Yeah, how was it facing Abarientos? He's good. He's up there. Same height lang kami. Same height. Yung speed, pareho kami. Yung talon, pareho kami. Kasi alam ni Mark yan. Pero yung kanyang, yung naging pandon was his experience. Ang experience niya talaga. Doon ako na behind sa experience. Yung handles, coach, kaya bang sabayan yung handles? Because magaling talaga. Magaling talaga. Ang handles niya, out of this world. Ang galing. Pero ang konsepto ko kasi is I just stay in front of you. Hindi ako aagaw. Feeling ko kaya mo siya physically. Tapatan lang, no? Tapatan lang. Yun ang kinukuha ko lang. Pero magaling talaga. Magaling. Hands off talaga. Salute. Coach, after nung NU, sinubukan nyo bang mag-commercial o kaya during that time, tama ba ako, Coach Mark, may PABL pa, no? Or dumiretso ng PBA? PABL. Nagta-tryout ka nun, Coach. Nakwento mo sa nag-tryout ako. Pero hindi tayo nabigyan ng chance.
Okay. Hindi tayo nabigyan ng chance. Anong team yung napag-tryout nyo, coach? Meron Curious ng lang ako. Crispa. Tapos, Sila Hawkins. Si Abarrientos yun. Abarrientos yun. Kaya for 2 weeks I was practicing there. Ilan kami nag-tryout? Marami kami nag-tryout. Yung mga more or less mga 200. Mabigat din kasi yung guard lineup no. Nandun si Eric Clement Kiday. Si Kiday. Crispa rin yun. At that time yung sa Crispa, nandun si Boy Beats. Victoria. Okay, the late Boy Beats. Then, na-transfer siya to A&W. Okay. Nangyari, wala nang point guard. Okay. Tapos ako, I was nagta-tryout ako. Tatlo lang kami nagta-try na point guard doon. Akala ko na makukuha na kasi almost 2 weeks na ako nagta-tryout eh. Then ilan na lang kami na iwan. Mga 5 or 4 na lang kami na remaining eh. Bigla on the day na magsa-sign na or basta final day na tapos sa-sign ka na siyempre mayroon na may dumating na isang player na kasama ng assistant coach. Mga hente. Dumadating mga hente. Okay. Yan na. Sabi ko, wala. Ang hirap na nagpa-practice tapos... pero coach, suki ng ligang labas to. Ligang labas yan. Doon, naglaro ako mga ligang labas. After ng NU ko, graduate ako because I finished electrical engineering course. Ang hirap na I was playing, pero after game namin, diretso klase. Kasi panggabi ang klase namin. Talagang hirap. Ang hirap meron ba kayong special, coach? May special favors ba sa inyo sa class? Wala. Wala talaga. Ngayon, Hindi ko tulad ngayon. Ngayon, special sila. They have their own class. Yes, puro may mga tutor players. pa, diba? They have may dorm. Kami wala. Coach, nung araw nyo ba sa NU, kasi ngayon, matunog, di ba? And alam naman, hindi ko na may mga allowances na ngayon, may mga pa-coach pa yung ba? Nung araw, yung sa inyo, ano ba? Paano ba yung yung binibigay na allowances ninyo dito? 15 pesos full scholarship. Pero full scholarship naman, coach, no? Full scholarship, 15 pesos. Tapos 15 nawawala pa yung 15 pesos. Okay. Medyo mabigat yun. And then how about yung mga, libre naman yung mga pagkain ninyo? Kasi may napanood ako yung kay Jerry Isplana, pag minsan pag nananalo sila, libre na yung sabaw. Sa inyo, 15 pesos lang talaga. Basta 15 pesos lang. Kung may libre sabaw, okay na. Kaya swerte ngayon yung mga players. Grabe. Okay. Coach, kahit game day, walang Kahit game day, walang pagkain? Walang recovery food? Meron. Wala. Meron kami once nanalo kami against UE. May meron kaming alumni nag-sponsor kumain. Okay. Kung wala kayo, nako. Wala talaga kami. After ng game, uwi kasi puro parate kami talo eh. We were the weeping boys before. Rebuilding kasi yung NU noon no? Rebuilding hanggang dumating si Danny Hayata, di ba? Walang good program noon at the time. Okay. Alright. Coach, so eto so nagsimula kayo dun sa coaching ninyo para kayong yun nga sinasabi ko kanina, si Eric Spolstra, video coach yan, video coach, naging assistant kayo, naging head coach kayo. Ngayon, nung napunta kayo dito sa PSL and ngayon sa MPBL, paano yung journey niyo diyan? Ano yung nauna, coach? Yung sa Caloocan o yung sa PSL? Ito yun, yung I started nang napunta ako dito ng Manila sa University of Caloocan. Okay. Before pandemic. Sa SCOA. Before pandemic. Okay. Before pandemic, that was 2019. In-invite ako dun sa UCC, University of Caloocan. Then, nagkaroon ng tryout dun sa MPBL. Kasi at that time it was handled by Coach Calyos, yung MPBL na Caloocan na franchise. Monel. Okay. Hindi si Monel, yung si John Calyos, yung ngayon yung coach ng Sarangani. Yung coach ng MLQ yung ngayon. Okay. Okay. Ngayon when
na nabili na nila Congressman Oka yung franchise. Oka. They nagpa-try out. Then yung isang friend ko invited me to go to Caloocan. May tao na pinalapit sa akin. Then doon na nag-start. Noong 2020, nag-start kami practice was February yata or late January. When we practice, ang dami namin nun. Si Coach Bay na yun yung unang coach ng Caloocan. Okay. Siya ba? Okay. Oo, siya yung una. Baliko daliri nun, di ba? Si Coach Bay. Tsaka maingay yun, mag-coach. Okay. Sige. Baliko daliri nun. Oo. After, nung March na, nagkaroon ng pandemic. Okay. Diba, March. Okay. Pandemic. Stop ang practice. Everything was stop. Pero kami, tuloy-tuloy kami mga coaches. Nagkikita pa kami. Then, after mga 1-2 months, pag-start ng pandemic, mga 1-2 months, practice kami uli. Nagpa-practice kami behind the scenes. Then came yung tournament na MPBL yung ano tawag yun? Yung Invitational yun in December. Yes. So I think that was a 2 weeks na tournament. Doon na nag-start. I started there. Ilan kaming coaches. We were around mga 7-8 coaches. Then I was the one handling the scouting, the video scouting. As scout, okay. Alright. Doon na nag-start. Then, the regular season came. Yun na yung after 5 games, napalit na si Bayna with Coach Ronnie Duilio. Si Toto, yun na yun. Okay. Veteran din yan. Veteran. Then, after doon, maganda kasi yung mga players, we cannot change the players na kasi kailangan ng players din namin yung papasok ni Coach Toto, yung sino mga kilala. Hindi maganda yung hindi kami nakapasok ng quarterfinals noon at that time. Then the following yung PSL, nakakuha kami ng mga players, dumating na to sila Gabi Espinas, etc. Malakas pa rin yun. Oo. Gumanda na yung program namin. Ganda na yung Caloocan. Does he play center, coach? Does he play center or power forward? Power forward center. Oo, forward center talaga siya. Sa PBA kasi parang pure forward siya dun eh. No? Yeah. So coach, ito ba yung year na Lakan season ba ang sinasabi mo na hindi kayo nakapag-qualify? 2019, 2020? Hindi. Parang yun nga yun. Wala pa kami noon kasi 2019 wala pa kami sa sa Caloocan noon. But nung kayo ay nag-shift from Caloocan Supremos papunta ng Caloocan Batang Kankalu, medyo gumanda na no kasi nung 2023 you guys were 4th no, first round division semifinalists kayo. Yes. And then nung last year 2024 medyo kayo na po sa 5th place pero division quarterfinals kayo ulit. But ito coach, na transition na ba ito kay Coach Gabi Espinas? Hindi pa. This year na. Itong PSL lang. PSL. Okay. Alright. So, coach, since nabanggit mo na itong PSL, number 1 coach, congratulations sa inyong championship run. Congratulations. Mabigat yan. Grabe, ang ganda ng laro na yun. Ang ganda yun yung sinasabi ko na... Yung 3-point shot, hindi mo pa alam kung foul ba o no? Pero sumipa si dun eh. Yung sipa ni dun eh. Wamar. Yung point guard, di Orlan Wamar. Wamar. Pero coach, grabe yun kasi game 3 do or die yun eh, di ba? Tapos ginawa pa yun dyan mismo sa Caloocan and hindi na decide hanggang sa last 7 or 3 seconds. So, coach, in your perspective, itong San Juan Kings na to, how good were they? Kasi nakita ko nandoon si Denison, nandoon pa yung nagbabalik na rating. Si Kalisaan eh. May resident power. May resident power forward sila dun eh. Oo. Kamusta itong San Juan Kings na to, coach? Alam mo pag Caloocan and San Juan, talagang ang rivalry yan eh. Talagang kasi parang match na match nga yan. Si Congressman Caloocan Oka and Senator Kaibigan ba yan?
they're best friends. Magkaibigan yan eh. Okay. Kaya Okay. nagkakantsawan yan eh. Okay. Alam mo, Okay. yung friend na yung kantsawan, wala, ganito. Pero talagang Mas best of malakas friends sila. ko. Oo. Mas malakas team mo, ganito, wala, ganun. Pero at the end of the day, fun pa rin. Ano yan, yung friendship pa rin ng nila. Pero they're good. Ang San Juan, saludo na kami. Kasi sa tagal namin naglalaro against them, against San Juan, hindi namin natatalo. Ang hirap namin talunin at the time. They're always up there, ano? Yeah. I mean, even in the NBA, even in NBA days, parang nandun sila. Competitive talaga sila. Kasi we were challenged kasi dun sa MPBL last season. Sila ang nagpatalo sa amin na hindi kami nakapasok ng final. Semifinals. Okay. Kaya it was on our mindset ng mga bata na hindi pwede. Nung natalo kami game 1, sabi ko, hindi pwede. Kailangan kunin natin yung game 2. Hindi pa ito tapos. Okay. Because they were yung game 1 namin against San Juan, dahil sa 3 games namin nilaro yung Pangasinan, napagod ang mga bata. Parang, pagod. Oo, talagang, kasi ang break mo only 1 day. Every other day ang game. Pa kayo, coach. Tama ba? Pangasinan. Sino ba yung mga player ng Pangasinan? Alyo. Mactalio, kung di ako nagkakamali. Ano kasi Mactalio? Abra yata si Talio, di ba? Nasa, paano siya? Pangasinan na. Wala Pangasinan na siya. Okay. Kaya, napagod ng mga bata, pero sabi nila, nung nagpa-practice kami, nakita na namin yung eagerness nila to win. Nung nanalo kami ng game 2, iba yung kanilang fire. Makikita mo sa mata. Then, yung game 3, wala na, kailangan kunin na natin to. Okay. May advantage ba, coach, yung home court dyan? Yes, yung crowd. Sa level na yan? Okay. Yeah, because of the crowd kasi iba. Yeah. And coach, again, babalikan ko yung sa PSL ninyo kasi yun nga, yung last game, lalong-lalo na parang yung mga tao nandoon na sa floor, literally, yung crowd. Ang sarap siguro maglaro at mag-coach. Coach, pero yung tatanong ko is, may mga key players kayo na dinagdag na dinala nyo rin ngayong season na to, sa season 7 ng MPBL. And I'm talking about Chris Bitoon kasi parang nakuha nyo to, he played for Manila Stars and then sa Nueva Ecija Vanguards, pero parang hindi ata maganda yung laro niya sa Nueva Ecija, but nung dinala nyo siya dito sa Caloocan, parang nag-level up yung game niya. Parang mas na-control ba niya yung team kasi may legitimate point guard, pero lalo na dito sa last championship niya sa PSL. Go ahead, coach. Maganda yung pagkuha namin kay CB kasi CB naman siya apat. Because of his court awareness, lahat kung ano man ang as a point guard, maganda yung ginagawa niya. Nagkakamali, di ba St. Clair Caloocan yan noon? Yeah, St. Clair siya. St. Clair. Oo, so homegrown. Batang Caloocan talaga. Batang Caloocan. Pero hindi siya Batang Caloocan nag-aral, pero nakatira siya sa Fairview, banda doon, no? Pero in school, base sa Caloocan yan. So he's basically back home. He's back home. Yung inausap ko kasi si CB, sabi niya, yung time sa Nueva Ecija, hindi siya nagagamit eh. Yes. Tapos nung bumalik siya sa marami kasi silang gwardiya. Maraming gwardiya. Tapos nung bumalik siya sa amin na, tapos we played a tune-up game. Meron kami tune-up game. Tapos sabi niya, ang tagal na daw niya na hindi nakalaro ng ganitong yung SBIN. Sabi niya, mga ilang buwan, I think 3-4 months, sabi niya, hindi nakalaro ng ganito na type, na game. Kaya tinanong ko bakit. Because hindi nga, usual lang, kaya hindi masyado siya ginagamit. Oo. Kaya, yung napakita niya, maganda naman na naging result sa amin ang ginawa ni Bitoon. O yun ang isa, yung one kung major na... Kung hindi ako nagkakamali, coach. Kung hindi ako nagkakamali, coach, nag-attempt magpa-draft yan eh. Yung kakampi niya sa St. Clair noon, umabot sa PBA, nasa Magnolia ngayon yan eh.
yung malaking tao ba, parang Mark Borboran yung katawan. Sino nga pala yun, Eric? Magnolia Hotshots. Lastimosa, hindi. Hindi, no. Mark Mendoza. Well, mamaya, it will come back to me. Okay. Alright. Okay. So malaking factor si CB, no? Ika nga, coach. Pero ito, coach, no, after nung championship nyo sa PSL, parang wala kayong naging off-season kasi sabak kagad kayo dito sa MPBL sa season 7 and kagabi nga, no, yung first game nyo, tama ba ako? First game of the season. Natalo kayo ng 77-76. Parang lamang pa ata ng kalaban ng 4 naka-shoot I just forgot the name, ano? Parang may backing violation pa nga ata doon, coach. But ito ba, coach, sa tingin mo, naging factor kaya itong fatigue or yung tinatawag nating hangover from the last championship? Kasi kung di ako nagkakamali, same roster ito, diba? Yung dinala nyo dito sa MPBL. Same roster. Gano'n kayo katagal nag-prepare for the season 7 after nung parang ano ba to, isang buwan lang o 2 buwan? After nung nanalo kami, we were given a ilan days, 4 days break. 4 days to prepare. Wow. Is that enough, coach? Is that enough? Nag-break na kami ng 4 days. Tapos bumalik kami ng 9. Kaya 4 days preparation din. Okay. Pero condition meron pang hangover eh. May hangover pa. Condition pa yung mga yan. Pero coach, yung first 2 quarters ninyo parang hindi naman halata kasi lumamang pa kayo ng 12 eh. Di ba? Kala ko nga tatambakan nyo na ng gusto yung Cebu. Oo. Pero coach, bakit hindi nyo napaglaro ata si Ronnie Matias and si Real Cervantes dito? They want to give other players a chance to play. Alright. Kasi ang lineup ng MPBL is 22. 15 to play. May 7 ka na players na So, niro-rotate nyo, coach? Gusto namin i-rotate kasi this is a long tournament. Okay. We have around 29 games to play in Curious ako dyan, coach. Oo. Curious ako dyan, 20-man roster or 22-man roster, so you rotate players to play, pero intact yung sa laro nila sa skill regardless. Oh, that's regardless good. That's good. Salary is intact. Okay, that's good. That's great. Actually, good for the players. Yeah. Coach, so sa PSL na Supremos and then ito sa Batangan Kalu, bago yung head coach nyo, no, si Gabby Espinas, paano yung dynamics nyo dyan? Kasi kahapon, kagabi, nung pinapanood ko yung game, pag sa huddle, minsan kayo, minsan yung isang assistant, ganun na ba yung usapan ninyo? Si Gabby would be more on the strategic scheme of things. Paano yung dynamics nyo dito? Sa practice kasi, yung si Coach Toto talaga Coach Ronnie ang nagra-run. Kami ang nagra-run ang practice kasi si Gabby, siyempre, he's still playing. Oo, malakas pa. Ang hirap ng maging playing coach kasi talagang correct. Ang system is kay Coach Ronnie ang system talaga. Yun ang ginagawa. Lahat yan. And, kaya alam na nila anong ginagawa na ito gagawin namin set, ito gagawin namin etcetera. Yun ang pero pansin ko ng coach, balik tayo kay Ronnie Matias, I think he's getting a bit heavier now, no? Medyo kumapal yung katawan, Ronnie Matias. Si Matias, kaya batas daming natatakot yan kahit sa Pingris, hindi inurungan si Pingris kahit sa Pangasinan na umaatras sa mga players at saka yung sa San Juan kasi yun ang nirereklamo. Marky tsaka si Matias. Match ba yan? Match yan, pero Matias pa rin ako. Matias pa din. Pag manlaro si Matias talaga magaling. If he plays. Coach Pete, ngayon na naglalaro kayo sa MPBL and PSL, may difference ba? Kasi parang parehong format, no? Home and away. Pero when it comes into the brand of play, mas takbuhan ba sa kabila? Dito ba sa MPBL mas more may system? May differences ba? Ano yung similarities?
sa akin, mas stronger ang opponents dito sa MPBL. Mas may system. Kasi most sa PSL, other teams kasi is pick up dito, pick up, tapos yung preparation nila. Actually, nandun pa si Mr. Longbam sa ayun PSL. Yun nga gusto ko itanong, paano nyo dinipensahan eh? Doon sa amin nakashoot. Pinapashoot namin yun. Pinapashoot na nga namin yun eh. Kasi ayaw namin sige, pashoot nyo yan. Pag wala namang problema yan eh. Di ba? Oo, wala namang problema. Oo. Okay. Pero, syempre, mga pride ng mga players, ayaw nilang mashootan ako. Diba? Pero si Kobe ng Pinas, nakalipat ng MPBL. Oo na. Oo. Yeah, oo. Diba? Di ko alam ano yung kwento sa bagay, naglalaro naman talaga yun. He's better kasi nagpa-practice talaga siya. Of course. Hindi pa kay Longbam na awaiting lang nito. Gano'n lang, bibigyan mo ng bola, batok ka agad. Oo, yun lang. So coach, sinasabi nyo na may mas sistema, may mas disiplina dito sa MPBL given na mas marami yung teams dito. And tama ba ako na mas marami yung pinagkukuhaan ng mga players na galing sa mga universities, colleges, no? Hindi lang basta-basta, tama ba? Oo, yun. I think, Coach Mark, may tanong ka kanina bago tayo magsimula about logistics, pare. Go ahead. Coach, paano ba, paano kaya planning niya? Kunyari, bukas ang away game ninyo. Let's say, Mindoro. Today pa lang, kailan kayo bumabiyahe sa lugar na yan? And then, paano ang sistema ng practice, preparation, and whatnot? Accommodation, paano yan? Usually, it's one day before. You travel one day before. Okay. Last year, we had a game in Mindoro na bumiyahe kami the day before. Okay. The day before kami nagbiyahe. Tapos, may nangyari na nakabangga pa kami. Yun, kaya hindi kami na-delay. Yeah, pero nakaabot naman kami. Oo. Nakaabot naman kami. Pero so yun lang, you arrive malayo nga. You arrive at the night before the game. Yes. The night before the game. Or ano na yun? Yung morning, let's say the day before the game. Let's say dumarating kami ng hapon or lunchtime. Hapon, okay. Or morning, or depende sa maabot namin, let's say kung going Mindoro, yung boat going there kasi nakabus kami, nakabus. Pero usually, may bus nga pala. Usually kung games namin, usually dito lang Metro Manila kami, yung Caloocan. May konti lang, let's say sa Batangas, sa Laguna. Sometimes meron doon sa Nueva Ecija, ang layo doon sa Palayan City. Layo nun. Okay. Malayo na biyahe. So you rather go there a day before, one day before. Pero yung mga sa Luzon at sa mga sige, go ahead. Sorry. Yung Luzon is lang kami. I think on the day mismo kami, maaga lang kami umaalis. Maaga lang. Sa Metro Manila. Pero pag Abra na, ewan ko lang kasi hindi pa kami experience doon. Abra, yun, kailangan day before yan. Matagal yun ang biyahe. Right. Coach, so sa mga sharing na yan, Coach, no? Yeah. Sa mga away games ninyo, no? Regardless kung PSL o kaya MPBL, ano yung pinaka malupit na crowd? Na parang kalaban mo Hinebra, yan. Anong team yan na pinaka-ayaw niyong pumunta doon kasi yung crowd, grabe yung ingay? Pampanga siguro. Pampanga, maraming tao sa Pampanga. Grabe. Okay. Binato kami doon eh. May game kami. PSL game yun eh. And we beat Pampanga. Ay, PSL ba? Tama, PSL ata. Na tinalo namin yung Pampanga. Nandun yata si Baltino o wala pa. Hindi ko na ma-remember. Tapos I think mananapan na kami at mga end part of the game na. Yung binato yung manager namin. Natamaan yung assistant coach. Isang assistant coach din. Okay. Oo. Wow. Ganon ka lupit ang mga crowd doon sa Pampanga. Pero okay lang naman. Wala naman kaming, kasi meron naman mga bantay eh. Meron naman mga may mga bouncers. Okay. Alright. Yung crowd lang Coach talaga. Coach Mark, may mga
ibang questions ka pa? Ako may isa na lang ako para kay Coach. Sige lang, go ahead. Para makatulog na rin si Coach. Okay. Medyo pagod pa yan sa laro Okay. kanina, kagabi. Coach, ito, medyo maglalaro tayo ng konti, no? Ito kasi yung mga tinatanong namin sa mga previous coaches na guests namin. Gusto lang namin makuha yung concept mo. Wala tayong whiteboard dito, no? Kung halimbawa, ikaw ang head coach ng isang team. Sige, simulan natin. Coach, sa PBA na lang, ano yung favorite team mo? PBA, dati was Pure Foods. Pure Foods. Ito yung mga panahon ba nila patrimonyo? Tama ba? Yeah. Si Aris Dionisio pala yung kakampi ni Bitoon. Aris, Alright. Sige, Coach, yung panahon, babalik tayo ng mga 90s, no? Early 2000, Pure Foods, no? At kalaban niya, let's say, San Miguel, no? Ikaw ang head coach ng Pure Foods. You are down by 2, let's say 61-59, trailing by 2 points, no? 7 seconds to go. Bola mo. Ano yung gagawin mong play and sino yung last shot mo? Sino yung player na pwedeng mag-execute? 2 points lang lamang. 2 points and 7 seconds to go. Yan. Oo. Doon ako sa franchise player na dito kay Patrimonio. Na captain. Kay Alvin. Oo. Kay Alvin. Paano mo ilalatag yung play dyan, Coach? Is it post-up move? Kanino mo gagaling? Okay. Let's say inbound, sideline inbound. The usual is the box. Kung ano yung tatlo. Bibigyan ko ng screen. Okay. Screen ni Patrimonio. Diretso siya magsisil sa tao niya. Ibibigay yung bola sa kanya. Okay. Para pwede mo, oo. Tapos doon ka na maglalaro kasi pagbigay sa kanya, either mag-double. Okay. Pag nag-double, marami ka ng option. Pero at 7 seconds, yun, si Patrimonio at his si prime. Alvin talaga. At his prime, talagang ibibigay mo talaga sa kanya na yung bola. Okay. Will you consider, Coach, na parang gawin lang decoy si Cap, pwede pero ibigay mo kay Kabahog, yung bola. Kay Alsolis, kay Kabahog. Kasi yung Boy Kabahog, mabibigat ka mo ng bola. Pagkuha mo ng bola, si Patrimonio, pag may nag-double, kung sino nag-double, yung tao na yun ang malilibre. Kung sino yung bantay niya. Sino bantay niya. Oo. Pag nag-double, kasi usually is, on the second, third dribble, kay Patrimonio, dino-double. Kasi doon siya umiikot eh. Double. Tama. Alright. Coach, sige, medyo lalagyan ko ng konting kulay ito. Kung halimbawa, ikaw ba, Coach, i-consider mo yung 3-point shot? You go for the win or you go for the tie? Good question. 7 seconds. Pwede game sa 3. On the line, no? Game on the line. Pwede. Sino mo dyan sa 3 points? Sa 3 points, Kabahog. Alsolis. Alsolis. Okay. Isa lang ang alam kong constant dyan eh. Ang inbounder si Ray Evangelista. O kaya Jericho Diniera, no? Para medyo malaki-laki. Merong rebounder. Parang si Ray ang si Ray ang nag-i-inbound sa Pure Foods palagi. Kasi malaki. Sometimes si Glenn Capasio. 6'3" din yun. Glenn Capasio. Oo, tama. Ayan. Okay. Well, okay. Coach Peter, maraming salamat po sa inyong alam ko puyat pa kayo from last night's game. Again, I'm sorry na natalo kayo, but I'm sure babawi kayo sa MPBL Season 7. Coach, bibigyan ka namin ng pagkakataon para kamustahin yung team at mga ibang gusto nyong batiin. For yung game namin last night, talagang masakit. Pero, syempre, that's basketball. May nananalo, may natatalo. Pero, sabi pa nga, champion's strength is never to be contented. Kailangan yung heart mo talagang, kasi tawag na sa amin champion. Sabi nga champion na kayo. Ako, sa akin is, I'm still a coach lang. Coach lang ako na gusto manalo. And of course, we would like to thank the supporters of Caloocan na along the way nandun na kahit matalo, manalo na tumutulong sila sa amin. Pasalamat kami sa yung kay Kong Oka, tapos kay Mayor Along. Mayor Along. Mga sports pay.
Pasalamat ako sa mga politicians na sports patron talaga. Saludo yan. Tapos, yung mga bosses namin, yung tumutulong sa Caloocan namin. Tapos yung players na ang practice, they sacrifice. 3 oras yan. 3 oras yata yan, coach, no? Practice. 2 hours lang kami sa practice, pero very rigid ang practice namin. Hard. Okay. Hard practice kami. Okay. Yun ang maaga kami ang practice namin, maagang practice time. Yun ang namin. Tapos yung we would like to thank also mga coaches sa amin, si Coach Toto. Kasi ilan lang kami. Of course. Ako, tapos si... 3 lang ata kayo, no? 2 lang dapat. 2 lang dati. Ngayon, nadagdagan ng isa. Dating player, si Mark Manalang. Naging coach na rin. Tapos, yun kami. Yun lang. Tapos, para malaman niyo, I'm handling the video scout. Ako yung scout. One of the hardest job of the coaching industry. It's not easy. Absolutely. Puyat ako, parati puyat. Yun ang tuwan ko doon. Pero I'm enjoying what I am doing. Yan ang... Pero nung araw, wala naman yung video. Walang video. Nung time namin, wala kaming ganyan. Mga video, mga ganon. Wala. Talagang as in, laro lang. Ikita mo. Ngayon kasi high-tech na, maraming mga... Pero still the same. Basketball still the same. Yes. Yan lang. Yes. Yan lang ang papasalamat. Pasalamat din sa inyo kasi hindi ako sanay ng ganito. Hindi, okay lang yan. Okay lang yun, coach. Ganito lang tayo dito. Parang casual conversation lang yan. Oo. Okay. Coach Peter, maraming salamat ulit sa iyong panahon and good luck po sa inyong MPBL Season 7. Ito po si Coach Peter Santamaria ng Caloocan, Patangkan, Caluso. So, supportan niyo po sila sa kanilang upcoming games. And kami, syempre, supportan niyo rin kami dito sa The Backdoor Play. Nasa YouTube na po kami. Please don't forget to like and subscribe. Nasa Facebook na rin kami at syempre nasa Spotify. Again, hanggang sa muli, ako po si Eric Armin. Kasama ko po si Coach Mark Calumba. Saying na laro lang po tayo ng laro. Hindi natin na intay si Coach Ryan Molina. But again, maraming salamat po, Coach Peter. Maraming salamat again. And we will see you again next week. Thank you. Coach Peter, let's hang on. Let's hang on for a few minutes. Tingnan natin mag-record. Magre-record lang to. Thanks, guys.